Ganito pala ang mga Japanese mag-solve ng multiplication dati. Isa-sample ko lang sa inyo para hindi ako mahirapan mag-explain kung paano, and we have 24 times 32 here. So ganito yung ginagawa nila. Sundan nyo lang ako. Unahin natin ang 2. Maglalagay tayo ng dalawang parallel lines. Next is ang 4. Apat na lines din. Tapos sa multiplier naman na 32, magdodraw ulit tayo ng parallel lines, but this time across naman sa mga lines na ginawa natin kanina sa multiplicand. Dito natin ilalagay ang 3 lines, tapos ang 2. Ngayong tapos na, maglalagay na tayo ng bakod para hindi tayo malito sa pag-solve mamaya. At sa part na to, dapat sa right side tayo unang magsusolve. So ito yung gagawin natin. Bibilangin lang natin ang mga lines na nag-i-intersect katulad nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 ilalagay natin dito. 8. Yan na yung last digit ng sagot. Tapos dito ulit magbibilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. At sa part na to, hindi natin pwedeng ilagay ang 16 dahil ang last digit lang ang dapat na ilagay. At itong 1 sa second to the last, or let's say ang tens, ay idadagdag natin sa kabilang bakod. Ilalagay natin dito plus 1. So dito ulit pagbibilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron tayong 6, idadagdag natin yung 1 equals 7. So ito na yung kalalabasan. Our answer is 768. I-compute nyo sa calculator nyo kung tama po ang sagot. Ngayon, kung hindi pa kayo satisfied or medyo nalilito pa ng konti, we have another example here. We have 325 times 214. Para matry din natin sa 3 digits by 3 digits. Gayahin lang natin ang sample kanina. Uunahin natin yung 3, gagawa tayo ng 3 parallel lines dito. Next, itong 2 lines din. Tapos, yung 5 lines din. Sa multiplier naman, ganun din. Iguguhit natin across doon sa ginawa nating mga lines kanina, which is ang multiplicand. Itong 2 dito natin ilalagay. Ang 1 dito at yung 4 dito, 4 lines din. Ngayon, ganun ulit, gagawa ulit tayo ng bakod. Ito yung part na to, tapos next dito. Tandaan nyo po, isang pagkakamali lang sa paglagay ng bakod ay panigurado mali na ang sagot ninyo. Next dito, next dito. Ngayong nabakuran na lahat, magbibilang na tayo. Again, sa right side lagi tayo mag-uumpisa. Magbilang na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. We have 20. So since isang digit lang ang dapat nating ilagay or bring down, so we have our last digit here sa counting. Let's bring down the 0. At itong 2, idadagdag ulit natin sa bilang ng katabing bakod. Magbilang tayo ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. I-plus natin yung 2, so we have 15. Bring down yung 5 at ang 1 ilagay sa katabi. Magbilang ulit tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, plus yung 1 kanina, we have 25. Bring down yung 5 at idadagdag sa katabi ang 2. Magbilang ulit tayo ng mga nag-intersect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have 7 here, plus yung 2 nga kanina, so we have 9. Magbilang ulit tayo dito para makuha na natin ang sagot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's bring down 6. At ito yung final answer natin sa 325 times 214.
equals 69,550. Pakicheck ulit sa mga calculator ninyo kung tama po ang sagot natin. Kahit ilang digits kaya nyo pong isolve ng ganito. Medyo nakakalito lang ang paglalagay ng bakod. Inuulit ko, kapag nagkamali kayo sa paglalagay ng bakod, panigurado mali na ang sagot ninyo. Kaya para hindi kayo gaanong malilito, gumamit kayo ng ibang kulay para sa paglalagay ng bakod. Ito lang muna for this video. Sana ay nagustuhan ninyo at may natutunan kayong konti.